Sa simula ng pelikula sa Louisiana, isinusulat ni Sidney Shaw, isang kilalang manunulat ng hip-hop, ang kanyang huling artikulo para sa pahayagan bago siya lumipat sa kanyang bagong trabaho bilang editor-in-chief ng hip-hop magazine na XXL, na nakabase sa kanyang bayang sinilangan, ang New York City. Sa kanyang artikulo, ikinwento ni Sidney ang kanyang matinding pagmamahal sa hip-hop at kung paano ito nagsimula para sa kanya. Nagsimula ang lahat noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, nang marinig niya ang mga batang artist sa kanilang komunidad na nagtatagisan sa pamamagitan ng mga makukulay at malikhaing kanta upang patunayan ang kanilang galing. Mula noon, inilaan niya ang kanyang oras sa pag-aaral tungkol sa hip-hop at sa pagbuo ng malalim na koneksyon sa sining na ito. Maya-maya, nakatanggap si Sidney ng tawag mula sa matalik niyang kaibigang si Dre Ellis, na kinalakihan na rin niya at kung kanino siya may malalim na koneksyon, lalo na sa kanilang iisang pagmamahal sa hip-hop. Si Dre, na kasalukuyang artist manager sa Millennium Records sa New York, ay humiling kay Sidney na banggitin ang kanilang kumpanya sa LA Times upang makapanghikayat ng mga batang artist. Pumayag si Sidney, at bago matapos ang tawag, sinabi ni Dre na miss na niya si Sidney at sabik na siyang makita itong muli sa kanilang bayan. Matapos tapusin ni Sidney ang kanyang mga obligasyon sa Los Angeles, lumipad na siya pabalik sa New York upang simulan ang kanyang bagong trabaho. Kumuha siya ng sariling apartment at humingi ng tulong sa pinsan niyang si Francine para makasanayan ang bagong kapaligiran. Kinagabihan, muling nagkita sina Sidney at Dre sa isang lokal na party. Masaya silang nagyakapan at mainit na nagkamustahan. Ngunit naputol ang sandaling ito nang dumating ang nobya ni Dre na si Reese, isang matagumpay na abogado sa larangan ng entertainment. Ipinakilala ni Dre ang dalawang babae sa isa't isa at natuwang makita silang nagkakapalagayan ng loob. Pagkaalis ni Reese, ikinagulat ni Sidney nang sabihin ni Dre na handa na siyang magpakasal at mag-propose kay Reese ngayong gabi rin. Nabigla si Sidney ngunit agad namang nakabawi at pinaalalahanan si Dre na siguraduhin muna niya ang kanyang desisyon bago pasukin ang habang buhay na commitment. Tinanggap ni Dre ang payo, ngunit itinuloy pa rin niya ang proposal. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Sidney habang tinatanggap ni Reese ang alok na kasal ni Dre. Nabahira ng halo-halong damdamin si Sidney, mga damdaming hindi niya maunawaan. Kinabukasan, pinilit niyang maging masaya para sa kanyang kaibigan at dumalo sa bridal shower ni Reese. Doon, naglaro sila ng isang bridal game kung saan kailangang sagutin ng bride ang mga tanong tungkol sa personalidad at mga gusto ng kanyang mapapangasawa. Ngunit nang magsimula ang laro, si Sidney ang siyang nakasagot ng tama at detalyado sa lahat ng tanong tungkol kay Dre, na siyang naging sanhi ng tensyon sa paligid. Kita sa mukha ni Reese ang pagkailang sa sitwasyon. Kinabukasan, inanyayahan ni Dre si Sidney na mag-lunch sa parke. Ikinwento niya kay Sidney ang tungkol sa relasyon nila ni Reese at kung gaano siya kasaya. Matapos ang matiigang pag-uudyok, napapayag ni Dre si Sidney na samahan siyang dumalo sa isang open mic night upang panoorin ang isang batang rapper na nagngangalang Kavi. Magkasama silang pumunta sa open mic event at kapwa sila humanga sa talento ni Kavi. Habang sinusubukang kausapin ni Dre si Kavi upang ialok ang isang kontrata mula sa Millennium Records, tinanggihan siya ng rapper. Ayon kay Kavi, wala siyang respeto o pagpapahalaga sa uri ng musika na ginagawa ng label. Labis ang pagkadismaya ni Dre sa naging sagot ni Kavi. Habang paalis na sila ni Sidney, sinalubong sila ng dalawang katawa-tawang lalaking nakasuot ng costume at nagpatawag sa kanilang sarili bilang The Dalmatians. Ipinahayag ng dalawa kay Dre na kakapirma lang nila ng kontrata sa Millennium Records. Nagnitngit si Dre sa balita at hindi makapaniwala sa narinig. Hindi siya nakatulog sa gabi sa sobrang inis, at kinaumagahan ay bigla siyang pumasok sa opisina ng kanyang boss upang kwestiyonin ang desisyon ng kumpanya at ang dahilan kung bakit hindi man lang siya kinonsulta. Kalma lang na sumagot ang kanyang boss at sinabing ang pangunahing layunin niya ay kumita ng pera, hindi ang sining, o kung sino man ang kanilang pinipirmahan, basta't kumikita ang kumpanya. Damang-dama ni Dre na parang ipinagkanulo niya ang sining na pinahahalagahan niya. Malungkot at pan ng pagsisisi, nagtungo siya sa bahay ni Sidney upang maglabas ng sama ng loob. Pinakalma siya ni Sidney, pinakinggan, at inaliw. Nauwi ito sa isang halik, ngunit agad nilang pinigilan ang sarili bago pa ito lumalim, at dali-daling umalis si Dre. Kinabukasan ay kasal na ni Dre. Sa daan papunta sa seremonya, inamin ni Sidney kay Francine ang nangyari noong gabi. Hinimok siya ni Francine na ipaglaban si Dre at tutulan ang kasal habang nasa gitna ng seremonya. Ngunit tumanggi si Sidney. Pinanood na lang niya si Dre na ikasal, habang pinipilit na tanggapin ang lahat. Pagkatapos ng kasal, nagpatuloy sila sa kani-kanilang buhay. Si Dre ay lumipat sa bagong bahay nila ni Reese at naging abala sa trabaho, habang si Sidney ay unti-unting nasanay sa bago niyang trabaho. Isang araw, ipinalam ng boss ni Sidney na isang kilalang atleta,
si Kelby Dawson, ang humihiling na siya mismo ang mag-interview rito para sa isang artikulo. Hinikayat ni Francine si Sydney na samantalahin ang pagkakataon upang mapalapit kay Kelby, baka sakaling makatulong ito sa paglimot kay Dre, ngunit nag-aatubili si Sydney. Nagkita sina Sydney at Kelby para sa isang hapunan interview, ngunit laking gulat niya nang bigla nilang makasalubong si Dre at Reese sa parehong lugar. Nagkamustahan sina Sydney at Dre, at nangakong mananatiling magkaibigan. Ilang araw matapos nito, habang si Dre ay nangangasiwa ng recording session para sa The Dalmatians, tuluyan na siyang nawalan ng pasensya. Napagtanto niyang wala talagang talento o saysay ang grupo. Hindi na niya kinaya, hinarap niya ang kanyang boss, nagbitiw agad sa trabaho, at lumabas ng studio. Habang naghahanap siya ng masasakyang taxi, nagulat siya nang makitang si Kavi mismo ang nagmamaneho. Sa kanilang biyahe, ipinaliwanag ni Kavi na nagmamaneho siya sa araw para umiwas sa gulo. Dahil dito, lalong humanga si Dre sa kanya. Pan ng emosyon mula sa kanyang pag-alis sa trabaho, dumiretso si Dre sa bahay ni Sydney upang ikwento ang nangyari. Ngunit laking gulat niya nang makita ang bahay na pan ng mga bulaklak na ipinadala ni Kelby, isang malinaw na senyales ng panliligaw. Bagamat nakaramdam ng selos, pinigilan ni Dre ang kanyang emosyon. Ikinwento niya kay Sydney ang buong nangyari sa trabaho, at ipinahayag ang kagustuhang magsimula ng sarili niyang record label bilang isang independent agent. Naunawaan siya ni Sydney, sinuportahan, at pinaalalahanan kung ano talaga ang pinakamahalaga para sa kanya sa sining. Sa huli, inabutan siya ni Sydney ng isang malaking tseke bilang suporta sa pagsisimula ng bagong kumpanya. Kinagabihan, umuwi si Dre at sinabi kay Reese na nagbitiw na siya sa trabaho at may plano siyang magsimula ng sariling label. Galit na galit si Reese dahil hindi siya kinonsulta tungkol dito. Lalo pa siyang nainis nang malaman niyang nauna pa si Sydney na masabihan kaysa sa kanya. Nagalit siya at nagwala. Si Kelby ay todo sa kanilang hapunan ni Sydney. Ipinasara niya ang isang buong restaurant at siya mismo ang nagluto para sa kanya, bagay na ikinatuwa ni Sydney. Maganda ang naging gabi nila, at ikinagulat ni Sydney kung gaano kabait at hindi pala mayabang si Kelby kumpara sa ipinapakita ng media. Nang gabing iyon, naging mas malapit sila at opisyal nang nagsimula ang kanilang relasyon. Samantala, itinatag na ni Dre ang sarili niyang recording label na tinawag niyang Brown Sugar. Agad siyang nagsimulang hanapin si Kavi, at nang matagpuan niya ito, ipinaliwanag niya ang kanyang pangarap na magtayo ng isang hip-hop empire na puno ng tunay na mga talentado. Sa huli, napaniwala niya si Kavi na pumirma sa kanya. Ngunit ang Brown Sugar ay unti-unting naging sanhi ng lamat sa kasal nila ni Reese, dahil sa dami ng oras na ginugugol ni Dre sa opisina upang matiyak ang kalidad ng lahat. Sa kabilang banda, lalong naging malapit sina Sydney at Kelby. Isang araw, nagkita sina Sydney at Reese sa gym. Habang paalis na si Sydney, nakita niyang nakikipagharutan si Reese sa isang lalaki. Nagkunwari siyang walang nakita at nagpatuloy sa pag-alis. Ngunit hinabol siya ni Reese at ibinuhos ang sama ng loob, na halos hindi na raw nila nagkikita ni Dre at sinisi si Sydney sa problema ng kanilang kasal, dahil siya raw ang nagtulak kay Dre na simulan ang Brown Sugar. Nanatiling tahimik si Sydney at hindi niya ito sinabi kan-inuman. Pagkalipas ng ilang buwan, nagdaos sina Sydney at Kelby ng isang New Year's Eve party. Inimbitahan nila ang lahat ng kanilang mga kaibigan, kabilang sina Francine, Kavi, Dre, at Reese. Sa gitna ng kasiyahan, laking gulat ni Sydney nang biglang mag-propose si Kelby sa harap ng lahat matapos ipahayag ang kanyang pag-ibig. Saglit na hindi nakaimik si Sydney ngunit agad din siyang nakabawi at tinanggap ang alok, na ikinasama ng loob ni Dre. Kalaunan, kinausap siya ni Dre ng sarilinan at tinanong kung sigurado ba siya sa desisyon. Nap-icon si Sydney at ipinaalala kay Dre ang irony, dahil siya rin ang nagsabi ng parehong bagay noong si Dre ang nag-propose kay Reese. Sinabihan niya si Dre na huwag makialam at matutong maging masaya para sa kanya. Habang si Kavi naman ay nahulog ang loob kay Francine ngunit natatakot itong yayain. Naipakilala rin sina Kelby at Reese sa isa't isa, at agad na nagsumbong si Reese kay Kelby tungkol sa pagiging malapit nina Dre at Sydney. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maghinala si Dre sa mga kilos ng kanyang asawa. Isang araw, habang nasa studio sila ni Sydney, nakatanggap si Dre ng paalala sa telepono nila ni Reese ukol sa isang dinner meeting. Sinundan niya ang kanyang kutob, dinala si Sydney sa restaurant, at doon niya nahuli si Reese na may kasamang ibang lalaki. Nagwala siya at nagdulot ito ng eksena. Pinakalma siya ni Sydney at dinala pa uwi sa kanyang apartment. Doon, nagbalik tanaw sila sa mga lumipas na araw. Nadala sila ng nostalgia, nauwi sa halikan, at sa huli nagsama sila sa gabing iyon. Kinaumagahan, natarante si Sydney sa nangyari, lalo na't engaged siya kay Kelby.
Ngunit si Dre ay buo ang loob, hinihimok si Sydney na iwan si Kelby at piliin siya. Hindi ganoon kadali para kay Sydney. Hiniling niya na bigyan siya ng espasyo. Tinanggap ni Dre ang desisyon. Umalis siya sa bahay nila ni Reese, kumontak ng abogado para sa diborsyo, at lumipat sa isang hotel. Doon niya muling ibinuhos ang atensyon sa trabaho at tinutukan ang paggawa ng album ni Kavi. Dinala niya ito sa Hot 77, ang pinakasikat na radio station, ngunit nabigo siyang makarinig ng kahit anong update. Humingi ng tulong si Dre kay Sydney upang i-feature ang album sa pamamagitan ng pagsusuri, ngunit tumanggi si Sydney dahil sa conflict of interest, isa siyang investor ng Brown Sugar, at kung lumabas ito sa publiko, maaari nitong sirain ang reputasyon ng label. Isang gabi, pinuntahan ni Dre si Reese. Nakiusap si Reese na bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon, ngunit alam ni Dre na iba na ang laman ng puso niya. Tinanggihan niya ito. Nag-inuman silang dalawa bilang alaala na lamang ng nakaraan, bago maghiwalay ng landas. Sa parehong gabi, nag-away sina Sydney at Kelby nang matuklasan ni Sydney na kahit kailan ay hindi binasa ni Kelby ang kahit isa sa kanyang mga isinulat. Sa tapat, inakusahan siya ni Kelby na may damdamin pa rin siya kay Dre. Doon na nagtapos ang lahat. Ibinigay ni Sydney pabalik ang engagement ring at tuluyang nakipaghiwalay. Agad na pinuntahan ni Sydney si Dre, ngunit nadatnan niya itong umiinom kasama si Reese. Mali ang pagkakaintindi niya, iniisip niyang nagkabalikan ang dalawa. Umalis siya agad at tuluyang putol ang komunikasyon kay Dre. Sa panahong ito niya natanto na lubos na pala siyang umiibig kay Dre. Ginamit niya ang damdaming ito upang magsulat ng isang aklat tungkol sa pagmamahal niya sa hip-hop, pinamagatang I Used to Love Him. Samantala, bumalik si Dre sa Hot 77 at muling hinikayat ang istasyon na bigyan ng pagkakataon ang album ni Kavi. Matapos pakinggan, nangako ang direktor ng istasyon na i-play ito kinabukasan. At kinabukasan, habang hinihintay ni Dre at Kavi ang pag-play ng kanta sa radyo, nalaman nilang si Sydney ang ini-interview sa Hot 77 tungkol sa kanyang bagong libro. Sa dulo ng panayam, binuksan ng host ang mga linya ng telepono para sa mga tanong ng mga tagapakinig. Nagpa siya si Dre na tumawag. Sa radyo, tinanong niya si Sydney kung gaano nakatagal siyang umiibig kay Dre. Walang pag-aalinlangan, inamin ni Sydney na mahal niya si Dre mula pa noong 10 taong gulang pa lang sila. Nagpunta si Dre sa istasyon at harap-harapang sinabi kay Sydney na mahal din niya ito mula pa noong una silang nagkita. Formal siyang nag-alok na magsimula silang muli, at tinanggap ito ni Sydney. Masayang-masaya ang host ng istasyon na nakuha sa ere ang sandaling iyon, alam niyang magiging usap-usapan ito. Samantala, nakita ni Kavi si Francine sa estasyon. Nahiyang nilapitan niya ito, ngunit naunawaan ni Francine ang kanyang intensyon kaya siya na mismo ang nagyaya ng date. Masayang tinanggap ito ni Kavi. Sa wakas, pinatugtog sa radyo ang bagong kanta ni Kavi, at huminto ang mga kabataan sa buong lungsod upang makinig at pahalagahan ang kanyang talento. Dito nagtatapos ang pelikula. Sana'y nagustuhan ninyo ang recap na ito. Hanggang sa muli.